Moises. Nang hinirang si Moises at hirangin niya itong si Solomon, iba rin ang pagkahirang sa kanila. Nang hirangin ni Kristo ang mga apostol, iba't iba ring paraan at iba't ibang pagbabahagi. Paghirang ngayong panahon ng Espiritu, wag mong hamakin ang bawat hinirang, sapagkat hindi pare-parehas ang may babahagi, may papakita ng Ama sa bawat hinihirang. Kaya kung anong nasa iyo at anong sa Kanya, pabayaan mong Ama ang maghari sa bawat isa. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ang mahalaga, patunayan ng bawat hinirang, tapat totoo sila. Bagamat di pantay-pantay ang bilang ng ginawa, kung tapat ang puso, parehas ang kasasapitan. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo ng pangunawa, malubos na mabuksan inyong diwa, kayong mga tumanggap at naniniwala, mapalad kayong anak ng Amang dakila, sapagkat di tao ang Senyor nagsalita ng mga salita, kundi taong ginamit na ibaba sa lupa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Purihin, purihin, purihin siya. Purihin, purihin, purihin ng Ama, ng lahat ng anak niya. Purihin ka aming Ama, buhay na pahiram. Sa tuwina ay ikaw ang siyang manguna. Ganyan tao ang hilingin ninyo, wag mong sa tuwina'y sinosolo. Ang pagpapala ng Ama, laganap dito sa mundo. Kung gusto mong makakain ng masarap na pagkain, nasa rin ang kapwa mo, makatikim ng kinain mo. Kung nais mo ng maganda, lahat ng tao'y may magnanasa, na malinaw ang isip, hindi abnormal ng isinilang. Kaya't kung nasa mong bumuti, pabutihin mo ang kapwa mo. Wag ang kasiraan niya, patuloy na linalaganap mo. Ang mabuting totoo, kapwa niya'y pinagnanasahan. Mapabutit bumuti siya, hindi mapasama sa kapwa niya. Halina kayo mga minamahal, magnilayat magmulay, magtanto ng tuwiran, magalak ng lubusan. Bawat araw sa lupa, mayroong sinisilang, mayroong namamatay. Ama kailanman hindi isisilang, hindi mamamatay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba tayo? May tatanong po ba tayo sa Diyos? Wala po talaga, no? Kaya napakasarap manahimik, napakasarap tumahimik. Kung wala kang masasambit na makabubuti sa iyong kapwa at makasisira ka na lamang, magkulong ka sa iyong kwarto, sa Ama'y tumawag ka. Tama po ba? Kaysa labas ka ng labas ng tarangkahan, naghahanap ka ng kausap, chismis pala gusto mo.
Nako, baka mamatay ka pagkatapos mong nakipagtsismisan, nakalawit dila mo. Buhay ba ang Ama o tao? Katotohanan ang tinuturan ko. Sumayin niyo ang kapayapaan. May tanong po ba? May itatanong po ba? Wala po. Talagang walang maitatanong sama. Walang itatanong sama. Lahat alam niya. Kaya dahil hindi mo alam, alamin mo kung sino siya. Kaya dahil hindi mo siya kilala, hanapin mo salita niya, matututunan mong banal siya. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ay, may tanong po ba? Wala po, no? Talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, kapag siya ang inyong kinilala at tinanggap, hindi man ninyo siya nakikita, patutunayan po niyang siya'y buhay na buhay. Opo, kung dati kang mainipin, mawawala ang pagkainip mo. Kung dati kang magagalitin, naku, hindi ka na magiging gayon. Kung dati kang inis na inis sa kapwa mo, darating ang araw, matutuwa ka sa kinainisan mo. At kung dating wala ka nang inalam, kundi, ano kaya pupuntahan ko bukas? Saan kaya ako magpupunta mamaya? Ay, paano ko kaya gagastusin ang pera ko? Karami kong pera, paano kong ubusin? Ba't di mo alalahanin ang kapwa mo? Boy, bang Ama! Ang mahal! Sumayin niyo ang kapayapaan. Pag tinangayan ng baha, pati bangko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O, di po ba? O, kung nanood kayo ng balita, mayroong 50-50 sa ospital. Hindi yung kanya sakit ang kinamatay. Pagkalumot sa baha. Buhay ba nga, Ma? Oh, mayroong may sasakyan. Linis-linis siya. Sigurado, pinakikintab. Ayaw magasgasan. Galit kapag may nanggasgas. Aba, tinaob. Yupi-yupi. Mga mahal, isang mabuting pangitain para magbago ang tao. Isang kaganapang mapagninilayan para mapabatid ng Ama, siya'y Diyos na walang hanggan. Kaya lamang ang tao sabi, magdalanginan po tayo, manalangin po tayo. Eh kung ang sarili niya, hindi niya maipanalangin magbago, kapwa pa niya. Ang mahal, nakakatuwa ang mundo, nakakaawa ang tao. Sapagkat siya ng totoo, kung wala kang malasakit pagmamahal sa kapwa mo, di mo magagawa ang mabuti. Kaya kailangan mabuksan ang puso mo para umibig ka sa di mo kaano-ano. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagmamahal ay kamtin, Diyos Ama ay panahanin. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Para pong natahimik kayo. Alam niyo po, di po ba maliwanag na nakatala sa banal na aklat? Ano man eka ang mabalitaan mo, huwag ka ekang nasisindak. Tama po ba? Ang nasa piling ng banal na espiritu, ano man ang mabalitaan, hindi siya nanginginig. Sasabihin niya lang, Diyos ko, patawarin mo po sila. Panginoon ko, iligtas mo ang may buhay pa. Panginoon, ituro mo po ang paraan kung paano makababawi ang mga naiwang buhay na hindi na magkakasala at di maliligaw sa iyo. Panginoon, itanglaw mo ang iyong espiritu sa kanila nang matutunan nila kung paano kakikilalanin at wag lamang ang salaping aanurin. Buhay ba nga, Ma? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Bukas diwa ay kailangan ng matutunan ang sayo, na mga marapat at dapat matutunan tulad ng pagkilalang matapat sa puso nila. Sa iyo
ay tumanggap. Mga aral mong kay butit kay inam, naway bigyang kabuluhan ng mga ilan, na sayo ay tuwirang nililikom tinitipon, upang may sulit sa iyong kaharian. Sa laksang bilang ng nilalang, sa sanlibutan, eto sila makomasdan mong lubusan. Ang may pakinabang sa iyo'y masisiyahan, ang nadamakay na galakang kalooban, ang natuto sa salita mo'y hahanap-hanapin ito, ang nabuksan ang pangunaway, salita mo'y pakikinggan. Yan ang pawang katotohanang nasa mong kamti ng sinuman, kaya't walang tugot ang iyong espiritu, paggalugat sa mundo. Nekkarameneyana, nekkarameneyana, nekkarameneyana. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po. Pag narinig niyo yung tawag, di po ba pakikinggan niyo muna kung sino tinatawag, kung kayo o kung sino? Eh pag may narinig po ba kayong tumatawag, agad po ba'y tatakbo ka? Si Samuel, tinatawagan siya ng ama. Samuel, sabi niya, po! Pero hindi siya gumagalaw sa higaan niya kasi hindi niya nakikita yung tumatawag. Eto na naman, dumating na naman ang gabi. Samuel, po! Kinwento niya kay Eli. Anak, pag tumawag muli sa'yo, sabihin mo bakit po? At ikaw ay sumagot. At may ibibilin siya sa'yo. Ang tao, pag nananawagan ng ama, ayaw makinig, ayaw sumunod. Pag nanawagan yung kapwa na, kunin mo ang biyaya dito, mabilis tatakbo. Buhay bang ama? Mahal, pakinggan ninyo sa maliit na tinig ng inyong diwa kung papaano mangusap ang banal sa inyong katauhan. Huwag lahat ng pumapasok sa inyong salita'y tinatanggap. Baka ito'y nanlilinlang para kayo'y galitin at asarin. Pagkatapos ang walang kasalanan, pinagpupulyosan nyo ng damdamin. Hindi lahat ng nababalitang masama siya ang may sala, may pinag-uugatan iyan, pakatanda nyo. Kaya lamang nang dahil sa paghangad at pag-iimbot, nagpagamit siya. O tao, mahal ko kayo. Kaya't kung di nagpagamit si Eva, di sinsanay pareha sila ni Adan na nasa palasyo, paraiso. Paraiso ng kabutihan. Subalit dahil ang isa'y nakinig sa manlilinlang, maging ang walang kasalanan nadamay, pinalayas sa paraiso. Ganyan mga mahal sa panahon ninyo. Kaya huwag kayong humamak sa kapwa nyo, kundi mahabag kayo sa nagpapagamit, kundi ipanalangin nyo ang nagagamit upang kayo'y hindi rin magpagamit. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kung ang gagamit sa inyo'y mabuti, sumunod ka't magpagamit ka. Subalit kung ang gagamit sa iyo'y magpapariwara at maririwara ka, mapapahamak pa ang kaluluwa mo. Magnilay ka muna tao, magbulay-bulay ka. Sapagkat kailanman ang mabuting espiritu, hindi magpapahamak, hindi hahamak, hindi ipapahamak ang gagamitin at magpapagamit sa kanya. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lamang sa ibabaw ng lupang ito, ang totoo'y hamak-hamakin ng kapwa-tao. Ang hindi totoo dahil may nagagawa, pinaniniwalaan ng kapwa. Tingnan ninyo ang mabutit kabanalang gawa, wag lamang sa material at salapi na ginagawa, upang kayo'y wag mga duling at mga silaw
mabulagan sa katotohanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo tao. Di ako nagagalit, subalit marapat na magtuwid. Hindi ako nagagalit, sapagkat kayo'y aking iniibig. Hindi ako nagagalit, subalit ako'y dapat maglahad at mapalad kayo. Babaeng hinahamak, kinukutsa't tinatawanan ng kapwa, ginamit ko lamang. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, dalawa ang uri ng gamit sa lupa. Gamit sa mabuti, gamit sa masama. Dalawang uri ang gagamit sa tao. Mabuting espiritu, masamang espiritu. Subalit ang amang di nakikita ng sinuman, siyang nakababatid ng kung ano ang nasa tao. Pagpalain kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May buti po ng Ama, no? Oh, ginamot na po ba kayo? Nagamot na po ba kayo? Ano po ba nagamot sa inyo? Pisikal o espiritual na pamumuhay? Gumaling na po ba? Bagamat may sakit pa rin, sapagkat, kumbaga sa puno, may punong malalim ang ugat, may punong mababaw ang ugat. Sa sakit, sa karamdaman, walang dahilan para ang amay sabihin sa iyong hindi kita kaya at di kita kayang pagalingin. Sapagkat ang Ama lahat ay kaya niya. Kaya lamang, ang hindi mo kaya'y unawain siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung maunawaan niyo siya at matatanggap niyo siya, hindi ka man ngayon ora mismo pinagaling niya, di ka magdaramdam sa kanya. Sapagkat alam mo, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag tamtamin ang kalagayan, anuman ang nakamtan, ang Ama ay asahan. Sa tuwina ay may bukas siyang di magmamaliw. Hindi mawawala dito sa lupa, di mamamatay. Kanyang magagawa, di lilipas. Kapangyarihan niyang taglay. Siya ang may buhay, siya ang may alay ng buhay mo na tinataglay at katangian. Sino ka man, kilala ka niya, mahal ka niya, anak ka niya, mahalaga ka. Lumapit, kumapit ka sa Kanya. Italaga mo ang buhay sama. Ibigay mo ang oras mo na kilalanin mo siya. Bigyan mo ng tuon kung paano siya dapat tanggapin mo. Buksan mo ang mga mata mo. Makikita mo ang buhay siya at ika'y anak niya. Alalahanin mo, isinilang ka man sa iyong ina. Subalit kung di siya, walang isisilang ang ina mo. Alalahanin mo, nang maliit ka,
kung paano ka tinuturuan ng magulang mo, humakbang, hindi siyang nagbigay ng bisig mo, kundi ang ama mo na nakaugnay sa ina mo para maging magulang mo at maturuan ka niya. Alalahanin mo, habang may bukas, walang katapusan ng pangako na mabuti, walang kamatayan ng salitang buhay. Alalahanin mo, ang buhay mo'y may wakas, subalit ang kanyang kapangyarihan ay di maglalaho, hindi magwawakas. Suriin mo ang sarili mo at pasusuri niya sa'yo. Ika'y anak niya, mahalaga kang totoo. Ne karameneya hanam, iyan ang tao sa mundo. Yan ang totoo. Yan ang buhay ninyo, o taong mahal ko. Kung kaya't hanapin nyo ang liwanag ng buhay, walang pagmumulan, maliban naman na nagbibigay buhay. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayo ng tuwiran habang may panahon kayo'y magbalik loob. Magnilay, magbulay, habang may kakayahan na inyong matutunan ang marapat kailanman. Yao'y walang dilit iba, kundi kanyang mga aral na kung iyong pagninilayan, ika'y kanyang tatanglawan. O tao, mahal ko kayo, ganang kunching ay di magbibigay sa inyo. Ganang espiritu na di ninyo nakikita, nakikipag-ugnayan, nakikipagtipan sa inyo. Pagkat kayo ay minamahal, pagkat kayo'y may kabuluhan, pagkat kayo ay binuhay, hindi para parusahan, kundi para kayo ay aliwin kung nalulumbay. O tao, pagnilayan nyo ang bawat tinuturan ko sa inyo, upang sa bawat pag-isa ninyo mapagmuni-muni ito. Sa damdamin nyo'y magsipasok na totoo, kapwa-tao, marapat mahalin ninyo. At di ganang sarili nyo ang mamahalin, pahahalagahan ninyo. Mapapalad ang nagmamahal sa kapwa niya, sapagkat nagawa niya yaon dahil nadama niya ang pag-ibig ng Ama. Sumainyong kapayapaan, halina kayo mga mahal, magsitindig kayo ng maayos, humilera kayo ng mainam.